Hi guys, good morning. Welcome back to my channel. Kamusta ho kayo guys? Time check 10:02 ng morning dito sa Nepal. At ang kapal pa rin ng pag. Ayan. Tignan nyo yung ating mustasa guys. Oh, ang laki-laki ng dahon niya. Oh. At saka kahapon guys. Kahapon ng gabi. Kahapon ng hapon. Tinanim din kong babae. Ano yan siya? Cauliflower. Hindi na siya dito nagkatanim ng cabbage dito banda. Ito yung panglas na kinuha niya guys. No? Kasi nung isang araw, naalala nyo yung nagtanim ako ng cabbage sa likod ng bahay natin. Kinahaponan nun, tinawag ako ng aking binang babae. Sinabihan daw siya nung nagmay-ari na sabi niya, nasan daw yung manugang ng aking binang babae, papuntahin mo dito yung manugang mo. Pakuhanin mo pa ng mas maraming cauliflower at saka cabbage, ganon. So hindi ako nakapunta kasi nag-ano ako nun guys, naglinis-linis pa ako dun sa bahay sa loob kasi kakatapos ko lang din naglaban ng mga oras na yon. At yung bidan ko naman ay nasa harap ng bahay, nagputol-putol siya ng kahoy na nung pinutol yung uncle na sanga ba. Nagputol kasi si uncle, yung kapitbahay namin dito, nagputol siya ng mga sanga-sanga ng puno namin sa harap ng bahay namin guys. Sa harap ng bahay namin, sa harap ng bahay ng mga biyanan ko. So ayan, pinaputulan talaga yun ng aking binang babae, no, para daw mas lumiwanag doon. At although kailangan din naman namin ng kahoy. Saka may nakita rin akong comment doon dati na ano na saan namin kinuha yung mga kahoy. Wala namang wala namang mga puno dito sa amin. Walang mapagkukuhanan ng kahoy baga ba. Yun ay namin tanim namin mismo yung puno. Gaya nito guys, oh. Ito ako rin yung tanim na ito. Pero lumaki na siya, no. Pero mas malaki yung sa harap ng bahay ng biyanan ko. Ang ginagawa namin, ganito yan. Pinuputol yung mga sanga-sanga. Tapos yun yung ginagawa. Pag matuyo na, yun na yung ginagawa namin panggatong. Ayun. Yung ating mga gulay dito, nag-uumapaw na guys, na mga pechay. Ang ganda. Tingnan niyo po. Ang ganda-ganda, no? Tapos yung aking kaang na ginawa, doon ko man yan siya nilagay. Pero nilipat ko na lang dyan sa banda. Kasi naanuhan din naman yan siya ng init. Hindi na ako gagawa guys. Tama na yan. 3 lang yung ginawa ko. Pagka sariwa-sariwa. Mustasa natin pagkalaki-laki ng dahon. At saka guys, papakita ko sa inyo yung ating guys na. Come here RG. Nag-iisang papaya natin galing kay auntie. Na si auntie sana yung magtatanim. At nagtanong ko sa kanya kung saan siya nanguha ng ganyan. At sabi niya sa akin na gusto ko ba daw. Kasi kung gusto ko, ako na lang daw magtanim. Tapos pag may hinog na, mag-share kami ng pagkain. So sabi ko, syempre auntie, no. So, sabi, ako na naman na yung nagtanim na. Yun guys, tignan nyo, dami-dami. Ang aking marigold. And actually, mas marami pa talaga to. Pero hiningian natin ni uncle, nung asawa ni uncle na yung nag-ayos ng yero ng bahay namin guys. Hiningian niya na to tayo. Tignan nyo, tanggal na yung mga niya. Ayan. Marami din yung kinuha niya. Mga kalahating plastic din yun. Kasi daw, daw nila magpapadasal daw sila sa bahay nila. So, sabi ko, sure, pwede siyang manguha. Kasi dito naman, marami dito. Tapos doon pa sa harap ng bahay ng binan ko na yung tinanim ko dati doon ba. Meron pa doon. Pwede silang manguha. So guys, papakita ko sa inyo yung aking sayote.
Alam niyo ga guys, natutuwa talaga ako dito sa akin sa UTI kasi alam niyo, nakikita ko siya na parang ano ba, ang ganda ng pagkatubo niya. Nilagyan ko siya ng kahoy kahapon. Mahaba yan, ayan. Ang palagi ko yung dinidilig. Tingnan yung mga pinaghugasan ko ng gulay, pinaghugasan ko ng dal, pinaghugasan ko, pero ang mas madalas talaga pinaghugasan ko ng bigas, ganun. Tsaka tignan nyo yung ating gulay dito, oh. Nakatatlong harvest na ako dito, guys. Medyo may malalaki na rin pala dito sa ilalim, oh. Kahapon na hindi ako nanguha dito. So, bukas manguha ako dyan. Yung mga patatas namin din, hindi ko alam kung kailan to haharvestin kasi doon banda patay na yung dahon niya eh. Ayan. Azur. So ayan, dahil hindi na ako gagawa ulit ng aking kaang, binalik ko na yung lupa dito. Ayan, tapos tinanim ko na ulit, and then ayan na yung snake plant natin lahat. Nakakatuwa sa snake plant ko, guys, no? Ang sipag-sipag niyang dumami. Ayan, tignan nyo, may maliit na naman na tumubo. Ang dami-dami. Tignan nyo yung bahay, parang bahay ng gagamba. Ayan na. Pati dyan may snake plant. And then dito, guys, ginanyan ko na lang yung snake plant ko dito, no? Kasi ginanyan ko naman talaga yan siya dapat. Pero nadadaanan lagi siya sa hose, kaya nagaganyan yung mga dahon-dahon niya, oh. May iba na, nabali na yan. Ganyan. Kaya ginanyan ko na lang siya kasi yung hostel kasi dito siya lulusot eh. Pag nag-aano si na ante, dito pinapalusot nga. Nasira na nga yung ano nila, oh. Yung tawag dito eh, yung bakod nila. Yun sa amin naman, guys, may bakod naman kami na para dito talaga. Galing kay Manang, yun Uncle G. Kasabay na ito sa amin to. Pero hindi namin to kinabit yung dito namin na side, guys. Tinabi muna namin dahil andito naman yung kinaante. So hindi na muna namin yung kinabit. Pag tatanggalin naman ito yung kaane-ante, sa amin yung ikakabit. Ganun. Ayan. Tsaka dyan din, may snake plant din na yan, ah. Ang ganda-ganda talaga ng kulay, oh. Ano talaga siya ba? Match talaga siya ba? Papakita ko sa inyo yung aking na dito, guys. Ano? Tingnan nyo yung aking kalabasa, guys, no? Ayan na. Pero hindi yan siya lumalaki. Ganyan lang yan siya kasi winter. Ayan. Ang sipag-sipag niyang magbunga. So, yan. Dito yung tinanim ko kahapon. Ito yung last na kinuha ng biyanan ko. Ito ko ni tinanim. Ayan. Pero hindi ko pa siya nababakuran. Mamaya ko pa ito babakuran, guys. Diba? Ang ganda-ganda na. Napakinabangan din natin to banda na sa likod. May isa na natanggal. Pumasok yung manok dito. Kasi may isa na natanggal. Ayan na. Balik lang natin yan. Doon naman kasi malaki yung sako kaya hindi siya nakakapasok. Yun dito, nakakadaan siya dyan banda sa gilid. Tapos dito patatas, ito ibigay ni auntie, ni Najano. At kinain auntie naman sa yung kaklose ko talaga na auntie. Binigyan na kami. Naubos na nga yun. Binigyan nila kami. Sila kasi yung nag-una na harvest kasi yun sa kanila daw kinain ng daga. Kaya sila yung mas nauna na harvest. Tapos sumunod naman si Najano. Pero yung kinajano is hindi lahat nila hinarvest.
Konti lang. Ayan. Tingnan niyo yung kamatis guys oh. Akala ko hindi na siya magbubunga. Pero nagbunga pa siya ng dalawa oh. Tapos yung dalawa pahinog na. Medyo may ano na siya oh. Tapos meron pa para dito oh. Yung talong guys, yung hinarvest ko, naalala ko, naalala nyo yung hinarvest ko dito na talong. Inano ko ho siya, nilaga ko siya, tapos nilagyan ko ng onion, nilagyan ko ng suka, tinimplahan, ang sarap eh. Tingnan yung peach natin, laki-laki na ng dahon. Pwede na talaga yun guys. Sana makatinola tayo. Yung okra na pagkaliit-liit, may pabunga na siya. Oh, yun, oh. Yung malunggay ko dito, namatay na yan siya day. Wala na. Yan naman ay yung radish. Dry radish. Ito lang talaga mapakita ko sa inyo guys na. Ang dami ng tanim dito na puno. Ayan, dyan. Dito. Ito rin. At saka meron din dito. Kasi yung aking mga bulaklak. Ito rin guys. Ang sipag-sipag din ito mamulaklak guys. Ayan o. Ang ganda. Tsaka ang lagu-lagu niya din. Taba-taba niya o. Tignan niyo dito yung patatas. Yung iba namamatay na yung mga dahon na. And actually pwede na talaga to siyang harvestin guys. Ayan o, may kinain nga ng daga o. Pero di ko alam kung kailan to pa harvestin ng aking mga binan. Yung mais kakaano lang din o. Yan. Ito lang talaga yung mapapakita ko sa inyo guys no. So guys, hanggang dito na lang ho. Bukas po ulit. Thank you so much. Thank you for watching. God bless us all. Thank you po. Bye bye po.